Ayan mga boss, welcome back. At ito may gagawin tayong concert K6 ang model niya. Yan. Ang problema nito, sabi ng may-ari, nagpo-protect daw, kaya nakadaan yan sa test valve. Ayan yung test valve natin sa gilid. Tika lang, ayusin natin tong stand natin at sumasayaw. Ayan. So try na nating i-power on muna. Tingnan natin kung alin dito yung nagpo-protect, kung channel 1 o channel 2. So on natin. Yan, umiilaw. Ilaw. Ayun, ang tunting nawawala. Ayun, umilaw na malakas. Nag-switch. Tingnan natin dito kung alin dito yung ano. Tagal magano eh. Ayun, nawala na yung protect doon sa channel 1. Yung channel 2 naka-protect talaga. Ibig sabihin dito may problema. Kung mapapansin nyo sa ilaw, oh, hindi talaga siya totally nawala yung ilaw sa test valve. So buksan natin to mga boss at alamin natin kung anong problema ng channel 2. So ito na nga mga boss, nabuksan na natin. Ito yung laman ng Concert K6. Ayan. Ayan yung supply nya dyan sa gilid. Tapos ayon dun sa testing natin kanina, may problema talaga ay ito, di ba? Yung channel na to, yung naka-protect. Tapos ginawa na pala natin to ng video, in-upload natin dun sa Basic Pub to, yung parang ano lang, review lang, light review lang. Doon nyo na lang panoorin nyo kung ano yung mga nakita natin dito. So may ginawa din ako dati na K6 galing kay Kuya Gerald Kabakungan, pero hindi ganito. Maliit yung heatsink at sabi ko parang kinahuyan na to kuya, o hindi na to yung sakto. So sana yung mapanood niya to at makita niya ang kaibahan doon sa Concert K6 niya. So ano ba problema kapag may ano, kapag naka-protect? Kapag naka-protect, ang possible diyan na dahilan ay unang-una mayroong DC out, o yung DC offset niya ay napakataas, o kaya abnormal yung bias, or may missing supply. So ang unang gagawin natin dito ay kakabit pa rin natin sa test valve, din susukatan natin yung output muna. So nakalagay naman dyan sa ano niya, at base naman dito sa tingin-tingin natin wala tayong nakitang sunog. So base naman dito sa ano, magtatap tayo dito ng tester sa out. Ayan o, ayan, may nakalagay siyang out at saka ground. Yung pinaka out na mismo yan ng ano, amplifier papunta sa relay. Susukatan natin ngayon yan kung may DC out. Kung may DC out yan, malamang sa malamang hanapin natin yung sira. At kung ano, wala naman kasi tong fuse, baka wala naman din tong shorted. So paano nga ba natin isi-set up yung ano, ganyan muna, tapos tester dito na lang. Yan, tama ba? I-set natin yung tester sa DC volts. Ayan, tapos itong ating ano naman, itong ating isang probe ay dito sa ground. Tapos yung isang probe pa natin ay doon sa, tika lang, paano ba natin ito isusuot? Ayan. Ayan. Ngayon, ipapadaan ko pa rin siya ng test valve. Ipapadaan ko pa siya ng test valve. Andito na sa ilalim yung test valve para hindi isagabal. Susukatan natin kung may out siya. Tika lang, naka-off pa pala. So, check natin kung may ano, una natin. So, parang meron ata siya, meron o wala. So mataas pa rin yan, 0.350 yung pinaka DC output nya. Tsaka ano, may ilaw. Yan. Ngayon sukatan nga natin yung BCC nya kung ilang volts. 78 volts yung BCC nya. Yung negative BCC, asan ba? Ito yung negative 78 din. So kompleto yung supply. Ayan, delikado. Patayin muna natin. At saka yung test valve may ilaw. So mapapansin nyo, meron siya kaninang 350.350 na DC output. So dapat yan mga ano lang, nasa 0.100 pababa, o at least 0.20 millivolts. So kumpara nga natin dito sa ano, sa isa, sukatin din natin tong isa, itong output ng isa. Pag compare natin,
Tapos yan yung out naman niya. Yan. So try kong i-on at saka tingnan natin sa tester kung ilang volts yung out niya. So ayan, di ba? Halo 0 volts. Yan. Yan. Halo 0 volts sa kanya. Pero dito sa kabila, mayroong ulit tayo. 350. Ayan, no? Oh. 350 o 340 yan. So abnormal yan. Check nga natin yung bias. 0.3, normal naman yung bias. Magkakasama na yan, sa baba naman tayo magsukat. Kaya lang alanganin. So nakaprotect siya dahil may nadidetect pa na DC out yung amplifier section dito. So gagawin ko, kakalasin ko, tapos hahanapin ko kung saan banda yung trim pot niya para sa DC offset kung meron. Kung wala naman, pag-aaralan ko to. Saglit lang mga boss. Okay mga boss, kinalasan natin at ang main target natin dito ay itong board. I-check muna natin to kung check natin tong mga trimmer kung tama pa ba o na. Natin yan, capacitor kung ano man. So pull out muna natin to mga boss, itong board na to. Okay, saglit lang, tatanggalin ko pa pala muna to, dalawa. Yan, ang kulay niya ay black, sunod naman niya ay gray, para hindi tayo maligaw. Yan, kasi i-ano natin yan dito tatanggalin natin to. Dalawang kamay, saglit lang mga boss. So nakalas na natin at dito nga sa baba puro lang transistor yan. Transistor, resistor at saka yan, resistor, transistor yan. Pero double check ko pa rin mamaya kung kumusta, kung may sinasibak o wala. Tapos dito tayo sa board. Ang target natin dyan ay itong trimmer na to. Tsaka yung isa para may kinalawang na rin, no. Ayan, palitan na natin yan, yung kinalawang na yan. Zener diode, okay naman. Yan yung Zener diode, resistor nila. Yan. So trim pot muna yung una nating pagdidiskitahan dyan. Mga transistor, wala naman. Wala namang nasibak. So check natin yan, yung dalawang yan. Ito at saka yung isa. Magkatabi. Tapos linisin na lang natin, baka may loss. Yun lang mga boss, trabahuin ko muna to. Okay, balik tayo dito mga boss. Nakalas natin to kanina, chinik ko na tong trim pot, yung dalawa. Okay naman, kaya binalik ko, tapos mag voltage check na lang ako dito. Ngayon, may nakita akong problema, kaya pala nakaprotect siya. Tingnan nyo mga boss didimo ko lang sa inyo, pero mamaya hanapin ko yung sira nito. Lagay natin yung tester dito. Tapos, yan. Sana ba yun? Ay, bigat kasi nito. So, anong nangyari pala dito mga boss, i-on ko muna ha. Ito yung mga power transistor niya. Ito yung kabila, yung sa C. Ito naman yung sa A. So, try na natin i-on. So, dito, chinik ko kanina, nakasuka tayo ng bias dito. Ayan, 0.333. Dito. Yan. Ang kasunod, ito wala na hanggang doon, wala na hanggang doon na. Ganon din dito sa kabila, wala. Sinukat ko yung kung nakarating yung supply nya sa mga kolektor, meron naman. Baka walang supply sa kolektor kaya walang bias. Yan, 79. Yung sa kabila negative 79. So meron naman siyang supply ngayon. Yun ang aalamin ko kung bakit kasi itong dalawang transistor pala mga boss na malapit dito, itong dalawa. Ito yung final driver transistor na bago dumating sa power transistor. Ngayon, aalamin ko yung hiwaga dyan kung bakit itong dalawa lang na driver transistor may bias. Itong mga power transistor wala na. Yan ang iisipin ko dyan kung bakit. Kasi may bias to.
may bias. Yan. Yan. Patayin ko muna. Nakaprotect siya, pero pag tinister mo yung emitter nito, baka open tong dalawang resistor. Punta tayo sa buzzer. Pwedeng open yung resistor. Punta tayo sa buzzer. Buzzer natin. So ito yung pinaka base ng isang hilera. Tinister mo yan dito. Meron naman, oh. Yung 20 ohms, oh. Pasok naman. Test rin natin itong dalawang ano. O, meron naman siyang 19. Kabila. O, meron naman. Kasi pag tinister mo yan, papunta dito sa ano niya, sa pinaka base niya, meron. Ngayon, aalamin natin dyan, baka may problema dito. So, pag nakahuli ko mamaya yung sira, i-update ko kayo mga boss. Okay mga boss, balik tayo. Sinalpak uli kasi yung false alarm, yung may shorted na transistor false alarm pala na nakalas ko na yun at na-check ko. Dahil lang pala dito sa resistor na to, yung ayan, yung 20 ohms. Yan. Kaya may nare-read tayo dito pag tinistor natin. Akala ko shorted, hindi pala mga boss. Ganon din dito sa kabila. Kasi itong part na to, ito yung isa nito nasa base ng resistor, tapos yung dulo naman papunta sa emitter. Kumbaga, ito yung pinaka emitter ng pinaka final driver transistor. Tapos nakatap siya dito. Papunta sa ano, kumbaga itong emitter ng transistor na pinaka driver, papunta yan dito sa ano, ayan o. Ayan. So nakakonek yan. Tapos itong ano naman niya, papunta naman sa speaker out, itong kabilang side ng resistor. Yan. So kumbaga, wala naman palang ano doon. Pinagkumpara ko doon sa kabila, talagang parehas lang sila. Ang kinaibahan lang kasi nung ano, 'di ba? Okay yung kabilang channel, o itong kabilang may problema. Pinagkumpara natin ngayon yung bias. So ipapunta ko muna dito. Ngayon kung titingnan nyo, susukatan natin to mga boss ha. Ito yung pinaka ano, dalawang driver transistor niya. Pinaka last na part ng driver transistor. Then puro power transistor na. So dito may nakuha tayong bias dito. Pagdating dito, wala na. Hanggang doon na, wala na. Try ko munang i-on at ipapakita ko sa inyo. Tatandaan nyo yung reading nya. So naka DC volts tayo. Pag sinukat natin yan dito, dahan-dahan lang baka may sumagi. 0.385. Sa kabila ganon din. 0.385. Pag dito naman sa pinaka ano na, ay hindi niya makita ano. Wala na, 0-0 na yung bias niya. Pag kinumpara natin doon sa kabila mga boss, dito tayo sa kabila. Yan, ilagay natin dito. Yan. So dito sa pinaka ano niya, ang bias niya dito sa pinaka driver ay 0.55 ito. Makikita nyo, di ba? Magkaiba na yung may pagkaiba na siya, kumbaga may diferensya na, kasi dito sa kabila ang nire-reading lang natin ay 0.3, dito ay 0.5. Tapos pag sinukat natin tong ano, may masusukat na tayo dyan na 0.4. ayan, hanggang doon na yan. Teka lang, baka makasagi tayo, madisgrasya pa. Sa power amp kasi dapat doble ingat yan eh. Sukat na yan hanggang doon. So ngayon uulit tayo ng troubleshooting. Patayin ko na muna. Magto-troubleshoot muna tayo dito. I-check ko muna dito yung mga pyesa kasi may mali. Kung normal na kasi yung ano, kung normal na kasi yung operation ng driver transistor, dapat pareho siya doon sa kabila. Kaya yung lagi kong sinasabi na ano, kung isang channel lang naman problema, i-compare mo doon sa kabila. Lagi kong sinasabi yan. Kaya lang
yung mga non-technician o yung mga nagdi-DIY lang, minsan may iba na nagigits yung kuha ko at na kapag move on sila, nakakapag-repair. Yung iba naman na non-technician din na gusto mag-DIY, yung iba hindi talaga mag-gets yung sinasabi ko. Sabi ko kasi, halimbawa, mahina yung isang channel o yung walang bias yung isang channel. O kung isang channel lang naman yung may problema, kailangan i-compare mo. So, pagkumparahin mo, halimbawa, tulad ng ginawa natin ngayon, sinukat natin yung bias sa matino at saka dito sa sira. Pinagkumpara natin, di ba, may kaibahan. Para makamove on tayo at makahanap tayo ng makapagpatuloy tayo kung saan tayo magpo-focus. So dahil nga yung bias dito ay mababa compared doon sa kabila, dito tayo mag-check ngayon. Ano bang mga pwede nating i-check dyan? Mga resistor. Halimbawa, example. Check tayo dito ng resistor. Unahin natin yung mga malalaking resistor. Halimbawa, katulad nito. Kadalasan yan, itong mga resistor na yan, yung mga 100k na yan, yan. Kadalasan yan mga boss ay tawag dito, supply yan para sa galing sa main supply papunta dito sa mga transistor. So yan muna ang iti-tester natin. Ilagay natin yung tester natin sa resistance, yan. Naka ohms. O, try muna natin. Kung hindi, pwede naman natin kalasin to. May may mga marking ako na nilagay diyan para hindi ako maligaw nung kinalas ko para So, hindi ako nagpapakampante para hindi ko makalimutan kung saan yung mga positioning. Din sa ako pinipicturean. So, unahin natin dito, kunyari ito. Kunyari ito mga boss ay yan, 100k yan. Zoom natin. Ayan yung color code niya. Yan. Brown, black, yellow. So, iba lang ata reflection dyan sa Try nating testerin yan. 2.3 mega ohms. Mukhang to tagilid to Balik rin natin. O, 0.6 ang baba ng resistance niya. 1, asa 1. Pero pag binaliktad mo siya, bakit ganon? Dapat may marireading ka dyan na So mga boss, ihang natin to kasi questionable yung reading niya. Try natin tong kabila. Ayan, yan yung tamang reading, 100k. Kasi 100k naman, 99, 100k o 101 kasi may mga naman yan, may mga tolerance naman. Yan, baliktaran continuous, 100k talaga yung reading. Ayan. Ayan, 100k. So sa mga nagtatanong pala paano mag-tester ng resistor sa board, ito na, sabay na rin. So ito mukhang okay to. Ito mukhang duda ko, kailangan ko talagang ihang. Mas maganda talaga pag ihang mo yung resistor saka mo testerin para malaman mo kung ayos talaga, change value o kaya open na. So dalawa lang naman ang sira ng resistor mga boss. Bukod sa physically na sunog, kitang-kita mo na sunog. Kung hindi pa sunog, either change value or open. Wala pong resistor na nagsushort. Hindi ko pa alam, hindi pa ako na-encounter. Okay, try naman natin tong isa. Ito. So ito kasi para mga mga supply resistor to Ayan. 99k, so ayos yan, tolerable na yan. 99k, so pwede pa yan mga boss. 99k, ayan. Itong kabila naman 20 meg. Balik na rin natin. Ito talagang ang taas ng reading nya, nasa mega ohms na. Ibig sabihin baka may problema na yan. So try nga natin tong 4.7k na resistor. Tama reading ito. I-read nga natin to. Minsan kasi pag madumi din mga boss, hindi rin ma-read ng maayos. So ayan, 2.2. Tama naman kasi nakashunt dalawang resistor. Ang mga chine-check lang na dito, tikin natin 33k.
33K to. Orange. So mababa, okay. Okay lang yung mababa kasi baka may nakatap pa na ibang ano. So ano ba gagawin natin? Siguro kalasin ko muna tong ano. Sa power amp kasi mga boss, madalang din ako tumanggap at kaya sa mga nag-PM sa akin tinatanong ko kasi maliit lang po tong shop ko. At hindi ko kakayanin tumanggap ng malaki. Siguro balang araw. Balang araw siguro mga boss pag malaki tayong shop. Pang isang tao lang talaga to eh. Sa mga nakapunta dito, alam na nila yung sitwasyon. At nagugulat nga ako lagi sa mga napupunta dito gawa ng sabi nila sa video daw malaki yung shop. Pag nakita na ng actual, ayun, sa kanila sinasabi, naunawaan na namin boss kung bakit sinasabi mo na puno ka na. Kasi nakikita nila na nakikita nila na tika lang, yung panghinang ko hindi pala nakasaksak. Nakikita nila ng actual na talagang maliit lang talaga yung shop. So kakalasin natin yung isang paalang nito at saka ito. I-actual test natin kung ano nangyari dito. Bakit siya masikip? Itong So pwede na yan. Gilid lang naman. Tatanggalin lang natin to. Ayun. Aalamin natin kasi wala siyang bias. Kaya siya nakaprotect. Hindi siya magsiswitch yung relay. Hindi magsiswitch yung relay kapag may abnormalidad sa circuit. Yun talaga pinakatrabaho ng speaker protection circuit kasama na tong relay. Pag may nakita siyang abnormalidad dito, halimbawa walang bias, tutunog yan mga boss. Pag dinirekta mo relay, basag nga lang. Kaya ang ginagawa ng kinakat na. Tapos pag hindi gumana pag hindi na gumana yung relay, iilaw yung ilaw ng protect. Yan. Sana ito lang ang sira. Dapat kahapon ko pa to gagawin, kaya lang may lakad kami. Nadelay pala to kahapon mga boss. Saan na ba to banda? Ito ba yon? Hang na natin. So ito yung ginamit natin pandukot. Ilalagay lang natin dito. Ano ba yan? Ang hirap naman i-hook nito. Ayan, i-hook lang natin. Hindi yan. Hindi ko makita. So ayan, nahang na yung paa. Ngayon malalaman natin kung may reading talaga siya o wala. Kasi katakataka yung reading eh. 100K tapos ito meron 100K, meron to. Okay, meron. Ito open talaga mga boss. Sira talaga tong isa. Itong na to. Open talaga. Tanggalin ko para may natin, matis natin ang matis natin ang aktualan. Sana ba yung nito? Wala. Ang hirap tanggalin. Saan ka ba nakakabit? Wala. Ayun. So ito yon. Saan ba natin? Dito tayo. Maglagay tayo ng notebook. So
So ito siya. Tapos natin tester natin. Diinan natin. Ano ba yan? Nagbuhol-buhol na tester ko. Wala talaga. Open talaga mga boss, kahit anong gawin ko. Open talaga. Papalitan natin to. Pero bago ko to palitan mga boss, ano bang gagawin? Hindi tayo basta-basta maglalagay na lang doon ng resistor, then okay na. Ito-double check ko pa yung ano nito, yung nasa circuit niya, pag-aralan ko pa kung ano yung mga piyesang connected dito sa kanya at i-check ko para sigurado. May dahilan kung bakit nag-open to. So tika lang, at mahaba na pala tong video natin. I-update ko na lang kayo sa susunod. Okay mga boss, so yung resistor dito, ayan, nagpalit na tayo at na-double check naman natin dito mga piyesa. Wala naman tayong nakitang iba ng problema. Ngayon, susubukan nating sukatan dito ng voltahe, yung bias nya. Yung dito, kung tataas na, tatas natin itong camera. Kung tataas na at magkakaroon na to, ganoon din sa kabila. At titingnan natin kung hindi na rin magpo-protect. So yun muna ang goal natin. Tika lang, ayusin ko lang itong test na nakasit na sa DC. So on ko na muna sa test valve. Okay. Umandar na. Ayun, tingnan natin. So 0.5 na kabila. 0.5 na. Tingnan natin yung dito kung meron na. O meron na siya 0.4. Meron na sa kabila. Meron na. O meron na rin. Ang problema mga boss, nakaprotect pa rin. Tsaka yung ilaw, may ilaw pa rin, no. Nakaprotect pa rin siya. Check nga natin yung DC out nya kung mayroong DC out to. Tingnan natin bakit siya nakaprotect. Okay. Ito yung pinaka terminal. Tapos check natin dito. Oh, wala naman na. Ba't ayaw pa rin mag-switch ng relay? Baka dahil hindi pa nakakabit yung output. Saglit lang mga boss. Kabit natin yung output. Wala pa kasi yung wire dito. Tayo nga natin. Tagilid natin. Tapos ikasa natin yung ano. Ikasa natin yung ito yung output niya. Iksi pa naman ang wire nito. Okay. Sana okay na to. Yan. Try natin. Pag power amp talaga makalas at ano, partida maliit pa to. Marami pa diyang power amp na mas malalaki pa dito eh. Tingnan nyo, punong-puno na nga yung mesa ko. Isa pa lang yan, oh. Kaya pag tumanggap ako na mas malaki pa dito, hindi na, wala na. Wala na, hindi nakakayanin ang mesa ko. Hindi na ako makakilos. So try ko nga kung may output na, kung magana na. Sana naman mawala na yung protect. Yan. Tingnan natin kung mawawala pa rin. Sa kabila nawala na. Sa kabila meron pa rin pala talaga. So aalamin ko pa yan kung bakit ano. Bakit ganun pa rin siya mga boss. Meron ng bias. Pag sinukatan natin yan, kahit dito sa unahan, may masusukat na tayo dyan. Ayan, ay hindi nyo pala kita, no. May masusukat na tayo dyan na bias. Meron na. Tapos yung DC out naman nya, saan ba ito papunta? Ito. Tapos sukatan natin dito. Wala na siyang DC out, oh. 00 na, ano na, 0.0014 na. Pero
ayaw pa rin mag-switch ng relay. Okay. Yun ang ano dyan. Yun ang ano yung ko pa dyan. So, ibang sira pala yung naka-protect. Saka ibang sira naman yung ano, yung walang bias. So, update ko na lang kayo mga boss, at medyo mahaba na yung video natin dito sa ano. Update ko na lang kayo pag double check ko to. Okay mga boss, so tuloy tayo dito sa ginagawa nating ano, Concert K-Series K6. Yan, K6, Concert K6 to. Naayos na natin yung bias at saka yung ano dito DC offset. Ang problema, ayaw pa rin mag-switch ng relay. Kaya ang ginawa natin, nag-try tayo dito mag-troubleshoot sa relay section nya. Actual tayo palit ng mga capacitor, transistor, pati ito. So ito kasi yung ano nasa relay section nya, yan. Yan. Nagpalit din tayo dyan ng mga resistor. Ayan, kaya makikita nyo 4 bands na yung nakalagay kasi nag-actual tayo nyan. Baka may change value. Naniguro lang pero wala pa rin nangyari mga boss. Kaya ang napaisip ako dito, sabi ko saan ba sira nito, halos lahat ng pyesa pinalitan ko na. Dito nag-actual na rin ako ng relay. May relay ako dito na Broadway. Sinubo ko, wala pa rin. Nag-actual pa ako ng relay na ano. Sabi ko baka ano, kasi nung hinahang ko tong relay nagkakasupply pero may mali talaga. Unang-una, pinag-compare ko na lang siya ito at saka doon sa kabilang channel. So dito sa pinaka-supply niya, may dropping resistor kasi dito. Ayan, ewan ko lang kung makikita pa dyan. So ito siya. Ito dito may ano yan, may yan. Pag tinistor mo dito, magka-connect lang naman, dito na tayo mag-tap. Ito yung dropping resistor niya na 270k. Pag nag-resistance check ako niya ng ano, pag ground, sa ground ko itatap. Ayan, lagay natin sa ground. May nare-reading ako na 100 ohms. Baliktaran yan. Yan, 100 ohms. Samantala mga boss, pag dito tayo sa kabila, tika lang, iligay natin yan. Hirap kasi ang gulo ng camera, no? Pag dito sa kabila, pag chinik ko yun, same sila ng posisyon na. Wala ka mare-reading, oh. Wala oh. Wala. Balik ka rin ko. Ika lang, ayusin natin. Ayan, mega ohms ang may reading nyo mga boss. Kapag inano naman yan natin, kapag nagsukat tayo ng voltage, wala rin tayo masukat na voltage dito. Tika lang. Yan na natin yung test valve. I-on ko itong ano. I-on ko itong power amplifier. So nakasit na tayo sa voltage. Tingnan yung mga boss. Yun natin. Tapos susukatan natin ang supply dito. 00 siya, 00. Pag doon sa kabila, susukatan natin tong kabila. May 1.3 volts, ayan o, may 1.3. So nagtaka ako bakit ganon. Bakit ganon? At naka-protect pa yan, ayan o, naka-protect pa. Nagtaka ako bakit ganon kaya. Patayin ko muna. So ang ginawa ko, bakit siya 100 ohms? Bakit siya 100 ohms dito? May na-reading. At saka walang supply. Dito pag nag-inject ka ng tester dito, walang supply. Sinundan ko ngayon yung circuit na to sa ilalim. Napunta dito, dumaan hanggang dito. Kaya sinubukan kong ihang to. Ihang. Nung ihang ko to, balik tayo sa resistance. Nang hinang ko to mga boss, nang hinang ko, wala na ako ma-reading dyan ano.
Tika lang, ayusin natin. Wala na. Wala na. Mega ohms na yan. I-buzzer natin kung ano, kaya pa to ng buzzer. Kaya ba ng buzzer? So ayan talaga, 98 ohms talaga. Kaya sinundan ko tong linya na to. Sinundan ko papunta dito hanggang dito. Nung nabuksan ko to, binaybay ko siya. Ito yun eh, yung itim na yun. Akala ko common ground. Kasi pag tinisting mo to, pag tinisting mo tong itim na to mga boss, magbabuzzer yan. Ayan o. Itong common ground ito yan o. Magbabuzzer yan sa common ground. Pero pinagkumpara ko siya dito sa ano niya, sa linya niya. Ito yung ano niya, kung ano. Ito. Yan. Tinis ko sa ground, wala. Hindi siya nagbabuzzer. Kahit dito sa pinaka ano niya. Pinagkumpara ko siya. Wala. Pero dito sa kanya, hirap kasi ng position. Ay nako. Pero dito akala ko kasi dahil nakaitim siya, common ground din, nagbabuzzer siya. Yan. So sinundan ko yan mga boss. Paliwanag natin. Ayan. Nung sinundan ko yan, papunta yan dito sa thermal switch na to. At dito ko napansin na may naglagay na pala nito ng mali. So mali yung thermal switch na nilagay. Kasi ang nilagay na ano, ang nilagay na thermal switch ay normally close. Yan. Shorted siya, dapat hindi ganyan. Dapat normally open yan. So mali po itong nailagay. Kung sino man yung naglagay nito, hindi niya alam kung ano, basta kaparehos lang ang itsura, nilagyan. So pag tinanggal natin to, kunyari tanggalin natin yung pakahinang. Pag tinister mo tong ano, pag tinister mo tong, ika lang, ayusin natin. Pag tinanggal natin, wala na to, wala nang buzzer to. Yan, wala na. Wala na. Ngayon, balik tayo sa pagsusukat ng, ay, saan ba tayo nag-test dito? Wala na. Wala na. So, balik tayo sa pagsusukat ng voltahe. Try nating i-on. Try nating i-on. Kung mawawala yung protect at magsiswitch yung relay. Tingnan natin to ha. Kung mawawala siya at magsiswitch yun. Ngayon, ayun, nawala na yung ano, nag-switch na yung relay. Ngayon, subukan natin kung may masusukat tayo na supply dito sa sinusukatan natin kanina. Oh, meron na siya, 1.283. Ibig sabihin mga boss, mali yung naikabit na thermal switch. Kakalasin natin yun at alamin natin, patayin natin. Mali yung naikabit. Kaya palang napapansin ko, iba na yung itsura eh. Kasi yung normal, ayan o. Ito yung mga ano, dalawang klase kasi yan. May normally open sa normally close. Ito ata normally close itong dalawa. Pero yung sa kabila, normally open yun. Saka lang yun magsiswitch pag umabot na sa certain temperature. Kakalasin natin yun mga boss. So tika lang, gilid natin to. Kaya pala hindi ko mahanap-hanap ang sira. Human error pala to eh. Kung sino man nag-DIY nito, ano, tanungin ko nga yung may-ari. Baka nasa kanya. Tanggalin natin to. So ito yung pinaka ano niya, nakalagay dito ay KDS
301. 250 volts, 50 ampere, 88 ano, kita ba yan? Ano? Ilapit na lang natin yung camera. Yan. 88, ayan, 255 ampere, 88 degrees ata to. So mag-o-open to pag iinit. Baliktad mga boss. Dapat dito ay ano, magko-close pag umiinit para mag-trigger dito sa sensor ng relay, magka-cut na siya. So dito sa kanya, kung titingnan nyo, balik tayo sa buzzer. Yan. Yan ang pinaka-function niya. Normally close siya. Pag uminit sa kanya, magka-cut off. Ganon dapat. So mali yung naikabit dito na relay. Na thermal switch o thermo switch. Kumuha tayo ng, for example, yung katulad sa mga kinakabit sa 502. Ito hindi naman pwede dyan ikabit kasi mababa yung ano niya eh. Mababa yung temperature rating niya oh. Ay, nahulog. Asan na ba yun? Umalsik pa. Mababa yung temperature rating niya. Ano ba yung nakalagay? Yan, KSD din siya, 250 volts 10 ampere, pero 50 degrees lang. So ano to? Open siya, normally open. Normally open siya mga boss. Mapapansin nyo. Saka lang to magsi-switch on pag nainitan. Ngayon, hindi natin alam kung ano nangyari sa dati. I-chat ko muna yung may-ari. Kung hindi siya ang gumalaw nito, malamang sa malamang kakalasin natin dito sa kabila, sisilipin natin kung anong value at saka tayo bibili ng pyesa. Okay mga boss, so may nabili na tayo dito normally open na ano. Ayan, KSD 301, 85 degrees, 250 10 ampere. Testerin natin. Yan, kuha tayo ng digital na lang siguro. Nandito yung digital. Yan, digital ang gamitin natin. Shoutout kay Kuya Ariel TV sa binigay niya sa aking ano. So ito yung ano, dapat normally open. Yung naikabit kasi dito na ano, na ito yung thermal switch o thermostat, normally close o normally close o kaya talagang sira na to, nag-short na, hindi na bumitaw. Ayan. So papalitan natin yan mga boss at itatry natin. So ayan mga boss, naputol na natin. Then tinupi natin ng konti yung ano para mag-fit. Ngayon i-resolder na natin yan. Na pinadaan ko ulit sa test valve. Try nating i-on. Ayan. Dito tingnan natin kung ano, mawawala na tong ilaw na protect. Itong dalawa na lang ang matitira dyan. So nawala na din to. Ngayon try na nating i-testing. So success mga boss, patugtugin muna natin tong ano para sigurado tayo na success. Prepare ko lang yung pang testing natin. So gumagana na siya. Ngayon susubukan ko tong isang channel, yung channel 1 kung gumagana. Gagawa lang ako ng ano kasi PL yung ano PL yung connector doon sa kabila. I-try ko lang gumawa ng PL at saka ano. Saglit lang mga boss. Okay mga boss, kinabit na naman natin dito sa kabila yung input. Ito na, gumagana naman yung kabila kasi wala namang problema talaga dito. Yan.
So ayos na siya. I-finalize ko na lang to, then i-screw ko na. Tanggalin na natin yung mga nilagay nating sticker, then sticker yung mga masking tape. Then magre-recap tayo kasi lobo na yung mga capacitor nito. Ayun, naka-ready na yung pamalit natin. Papalitan natin yan ng mga capacitor. So yun lang mga boss, update ko kayo mamaya. Ano ko muna to. Okay, ayan mga boss, bagong palit na yung mga capacitor. Sure ball na to. Wala nang lobo-lobo. Ayan yung dati, pinagtanggalan natin, power on na natin. Tingnan natin kung mag-switch na, mawala na yung mga... Ayun, volume tayo. Okay. Tingnan natin. Hanap tayo bang audio? Naghahanap ako ng audio mga boss. Yan. Medyo mahina lang ang gain nito kasi nakaano tayo eh. Maximum volume. So, naka-maximum volume na. May ilaw ba yung split? May ilaw naman. So ayos na to mga boss. Yun naman last natin na vlog. Ano ba yun? Tulog pa ata ako. Kagising ko lang. Tulog pa ata ako. Yan yung latest. Yun na siguro yung magiging last part ng vlog na to. Nagkabit lang naman tayo ng capacitor. Gumagana naman pareho ng channel na. So nakalimutan lang natin ilipat dito. Pero sure naman na gumagana na to. So naging problema dito sa ito, tapos yung resistor doon, transistor nagpalit tayo. Hindi na masyadong detalyado, no? Ang importante nagawa. Tsaka yung mga capacitor, lumubo na kasi yan, kung mapapansin nyo, bloated na. Kaya sayang, original sana to. Pero para sigurado, pinalitan natin kasi original din naman yung kinabit natin. Medyo magastos nga lang. Kasi may mga capacitor din naman mga boss na tawag dito, may mga capacitor naman na hindi original at madaling masira. Naka-experience ako niyan, lumubo agad. Kaya sinisiguro ko talaga na na Robicon din yung ginagamit ko. Lalo na yung mga ganito, sa mga ganitong capacitor. Naka-experience tayo ng ganito na kakakabit lang natin. Pag uwi ng customer wala pang isang linggo lumubo na agad. Kaya medyo takot na ako magkabit ng ganito kasi naka-experience ako ng Sa Robicon naman kasi hindi pa ako naka-experience ng sumira agad yan. So hanggang dito na lang at maraming salamat mga boss sa mga nanood. God bless po sa ating lahat.